Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Ay, Kibuloy, huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. Naniniwala si ACT Teachers Party List Representative, Franz Castro, na dapat ring imbitahan sa pagdinig sa Senado, si Vice President Sara Duterte. Ito ay upang sagutin ang paratang ng testigo na si alias Rene, na tumanggap raw si VP Sara ng mga bag ng baril, kasama ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mula kay Apollo Kibuloy. Dapat raw na imbestigahan ito, at posible pang makulong sa Senado. May dala po siyang mga malalaging bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag, na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. At kung totoong walang kasalanan si Kibuloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa Lunes at hindi patago-tago na parang kriminal. Simula nung hinain ko ang resolusyon para imbestigahan ang mga pang-aabuso ni Apollo Kibuloy sa sarili nilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, napakarami na po ang mga lumapit sa opisina para ibahagi ang sarili nilang mapapait na karanasan. Pagkatapos magbigay ng testimonya ni na alias Amanda at alias Jerome sa unang hearing, ay maraming dating mga miyembro ang nabigyan ng lakas ng loob para magsiwalat ng baho ni Kibuloy. Pero sa kabilang dako, dinumog po sila online ng mga alagad ni Kibuloy. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Their identities were even exposed, risking their safety. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Sa katunayan, ang isa sa kanila kinasing yung karinderya niya ng mga taong nakamotorsiklo. We also have it on good authority that former members of KOJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala, may ibang mga miyembro ng Kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Kibuloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? To anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo. Hindi lamang dito sa pagtatangka mong paghadlang sa isang lehitimong investigasyon ng Senado, kundi lalo na sa sistematikong pang-aabuso na ginawa nyo laban sa kababaihan, sa kabataan, at sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan na taus-pusong naniwala sa inyo. Maraming salamat po at handa na po ako sa mga tanong. Ma'am, so na-confirm ba ng mga tao ni Kibuloy yung sinasabi nyo na nagtangkang manakot, magbanta at mag-alok ng favor dun sa mga witnesses?
Bali, sinabi po sa amin ni na alias Amanda at alias Jerome yung ganyang mga pag-aatake online, yung ganyang pagkikasing sa isang witness at yung pagtatangka naman ng iba na either umiwas sa pagtetestigo or magkunwaring testigo para lang siraan yung hearing. Sa mga iyan po ay meron din po kaming mga ebidensyang hawak. So meron na po ba mga witness na dahil dyan, takot nang mag-testify, umaatras nang mag-testify sa susunod na hearing? Yan siguro yung outcome na gustong likhain ni na Pastor Kibuloy. Pero ang mas mabuting nangyari at ito pag saludo ko ulit sa mga testigo. Actually, Miss Sally, mga kasama, meron kaming bagong batch pa na mga magtetestigo pa rin sa susunod na pagdinig. Sa kabila ng lahat ng itong sinasapit ng mga naunang testigo dahil sinabi nila ang kanilang katotohanan at sa kabila ng tuloy-tuloy pa rin na pangaharas, pagbabanta o kaya pagtangkang linlangin ang komite. So ma'am, ngayon ba, mas nagiging mahigpit kayo sa pag-vet ng mga witnesses considering na may, sabi niyo gustong magkunwari para lang palabasin na walang kwenta yung investigation? Mula naman sa simula at hindi lamang nitong investigasyon, pati sa mga naunang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ay binivet po talaga naming maingat at responsable ang lahat ng gustong magtestigo. Kaya't nagpapasalamat ako muli sa mga nauna ng nagtestigo sa unang pagdinig, yung ating tatlong kababayan, yung dalawa nandito sa Pilipinas, yung isa nasa Estados Unidos, at tatlong dayuhang testigo rin. Yung isa na in person nagtestigong Amerikano at yung dalawang Ukrainian na gusto din sana nilang magtestigo in person, nga lang ginegera nga yung kanilang bansa ngayon, kaya mula sa Ukraine lamang online sila nakapag-testigo. So, patuloy yung aming maingat at responsableng pagbe-vet sa mga gustong magtestigo, kaya napag-alaman namin yung mga nagpapanggap lang pala, at dahil sa ganyang maayos na pag-vet din ay masaya po ako at magpapasalamat muli sa pangalawang batch ng mga testigo naming haharap sa susunod na hearing. Ma'am, yung Kamara, nag-issue na ng subpoena kay Pastor Kibuloy. Dito sa Senado, ano pa yung dahilan? But, di ba, talagang plano niyo nang isubpoena rin si Pastor Kibuloy? At do you think kapag sinubpoena siya, haharap na siya? Dahil may statement siya na hindi siya haharap dito sa Senate hearing, sa korte lang daw siya haharap. Well, yung pagsubpoena ng House kay Pastor Kibuloy, ayon din sa kanilang rules at bagamat sa ibang paksang investigasyon, at dito sa Senado ay well within din kami, ang aming mga komite, na mag-exercise ng ganyang kapangyarihang magsubpoena, lalo na't kung ang isang inimbita ay hindi lang sa isa, kung hindi sa dalawang imbitasyon ng DEDMA, ng imbitasyon ng komite. So, gaya ng nabanggit ko ay mayroon talagang subpoena ang komite at ni-request ko at nire-request yung usually ministerial lamang na pirma ng Senate President. Yung una nga, Miss Sally, mga kasama, mas maaga sana yung aming susunod na pagdinig. Pero dahil sa iba pang mga pangyayari, sa iba pang mga issue, sa wakas na schedule namin sa susunod na linggo. So, kumbaga, nagkaroon pa nga ng pagdaan ng ilan pang panahon. So, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napirmahan iyon, hindi ko maipaliwanag yun. So, mas maigi pong kay Senate President yun na lamang pong itanong. Pero wala naman po na nag-e-effort na pigilan na kayo sa pagpapatuloy dito sa investigation kay Pastor Kibuloy? Wala naman, no? Pero syempre, yung hindi pagharap ng isang pangunahing testigo ay isang pag-delay o kalaunan, pag-obstruct sa investigasyon. Lalo na kung sinabi pa nila na kahit may subpoena, hindi sila haharap, ay mag-ingat po sila dahil kasunod ng subpoena ay may iba pang kapangyarihan ang Senado.
para i-compel yung pag-appear at pag-sagot sa tanong ng isang testigo. So, ma'am, on Monday, second hearing yan, di ba? Second hearing Oo. po yun. So, mga ilan po yung mga bagong testigo na haharap? Well, abangan nyo na lamang po kung ilan exactly, pero kung pagbabatayan natin yung unang pagdinig na hindi kukulang sa kalahating dosena ang humarap, ay posibleng ganoon din. Basta't dahil sa hindi lamang bilang kundi kalidad ng mga testimonya at affidavit ng mga lumalapit at nabivet naming witnesses, buo ang kumpiyansa ko, ng opisina ko at ng aming komite na we are on the right track sa pagbibigay ng plataforma sa mga victim survivors, sabihin ang kanilang katotohanan at hari nawa kalaunan makakuha ng hustisya. Yung sinabi din po ni Pastor Quiboloy na sa korte lang sila haharap. Well, in fact, may at least isang pending kaso na sila ngayon dito sa Pilipinas dahil pending on appeal yung kaso na inihain laban sa kanila sa Davao, dinismiss pero inangat sa DOJ on appeal. At meron na ring investigasyon para sa human trafficking, no less, sa Estados Unidos. Nasa bisa nun, finreeze po ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga pag-aari ni Quiboloy doon sa bansang iyon. And in fact, nasa wanted list na po sila ng Federal Bureau of Investigation. So, ma'am, kung mabibigo ang inyong committee na mapaharap si Pastor Quiboloy, mahirapan ba kayong bumuo ng committee report sa issue against him? Not at all. At hindi ako nag-aalala kung patuloy na magdi-delay o mag-o-obstruct si Quiboloy sa prosesong ito ng investigasyon in aid of legislation, in aid of justice. Dahil kung tatanggihan nila yung pagkakataong humarap at sagutin ang mga tanong mula sa kanilang panig, makakabuo pa rin kami ng committee report na maging kapaki-pakinabang hindi lamang sa mga investigative authorities natin sa executive na karanasan po namin ni Selly mga kasama sa mga nakaraang investigasyon habang umaandar pa ang investigasyon at hindi pa nga tapos ay nag-conduct na rin po sila ng parallel investigation and in some cases disciplinary action din. So at higit sa lahat magiging kapaki-pakinabang hari nawa sa mga victim survivors ang committee report na iyon. Okay, Aaron. Yes. Bakit po kailangan marami pastor sa investigation, sa investigation, hindi po sa court po? Ay balik pa, yung nga, nasabi yung kanina, meron mga ongoing na case, diba, na court. And also, yung sa US, sabihin natin na, yes, ongoing yung kaso, pero wala pang schedule na nangyayari kasi wala po sila sa kanila. Yun din yung halaga nitong investigasyong ito, na tulad nga sa karanasan namin ng pag-inquire sa ibang mga resolusyon, sa pamamagitan ng mga pagdinig ay nakapag-surface ng mga dagdag na testimonya, dagdag na mga ebidensya na nagamit, hindi lang ng executive branch, pati ng mga korte sa kanilang pagdinig ng mga kasong iyon. Hindi rin po lahat ng mga humarap at haharap pang testigo dito sa Senado ay nakapaghain din ng kaso sa korte at gayon din kung under investigation na sa Amerika si Quiboloy para sa human trafficking, bukod po sa ating expanded Anti-Trafficking in Persons Act, lumalabas sa unang hearing pa lang na very probable may iba pang mga batas ang ating republika na masasabing affected or affect this case tulad ng anti-rape law, yung special protection for children law, yung mga batas natin laban sa pang-aabuso sa mga bata at iba pa. Also, depending sa mga reason, did you look into their background? Bakit po sila, like for the case of yung naunang dalawa nagbigay ng mga kaya? Yes po, sa testimonya o affidavit ng iilan sa kanila, ikunento nila yung buong kwento actually mula sa simula at katapusan
paano at bakit sila naging kasapi or ang kanilang buong pamilya naging mga kasapi ng kingdom, kung anong naranasan nila sa loob, yung mabuti sa simula na nauwi sa maraming masasama sa huli, at na para sa ilan sa kanila, yun ang naging dahilan ng pagtitiwalag nila. And nakwento din nila with all candor, in a way, yung back and forth nung life story nila kaugnay ng kingdom at ni Kibuloy. Yung at least isa, kababayan natin na nasa ibang bansa na bumalik pa nga siya at a certain point. Itinanong sa kanya, bakit nga binyagan nyo pa yung susunod yung anak doon sa kingdom. At kwento nila kung paano nila talaga sinubukan, bigyan ng pagkakataon dahil sa kanilang pananampalataya o personal din na pananalig kay Kibuloy. Ngunit sa huli, sa mga sumunod pa na mga heartache o heartbreak doon ay talagang tumiwalag na. At ngayon nga ay tumutulong sa iba pang mga victim survivor na gustong magsalita na sabihin ang kanilang katotohanan. Pero natanong niyo po ba if they fully know of what it takes to be isang halagan na simbahan or tao ng simbahan? In fact, naging bahagi ng kwentong buhay nila iyon, at least sa kanilang testimonya at affidavit, kung ano yung mga pinaniwalaan nila nung simula, tungkol di lang sa kingdom, pero tungkol kay Kibuloy. At siguro kaya din katumbas niyan yung hindi lang frustration, pero heartbreak, horror, pagtutol, dahil kabaliktad sa mga itinuro sa kanilang mga paniniwala ay napakasaklap ng natanggap nilang pagtrato sa kamay mismo ni Kibuloy. Kasi sa simbahan, ang pumapasok ka, there is something called documentation of this vow of celebrity. Pag pumasok ka doon, there are certain rules na kailangan ganito, ganyan. Naintindihan mo doon. I presume na intindihan nila dahil sila po ay ginawang at tinanggap bilang ganap na miyembro. Bakit sila? Natanggal na. I don't think any of them ay tinanggal bago sila tumiwalag. Dahil sila nga po ay sa kanilang mga testimonya at affidavit, nagkwento ng mga kasuklam-suklam na naranasan nila na naging dahilan ng kanilang disenchantment kay Kibuloy at o sa kingdom mismo. Considering the number of members na iniwan kay Pastor, actually numbers ng witnesses po ninyo, hindi po ba kayo parang aling dapat na parang may problema po doon sa mga sinasabi mo? Bahagi yun ng maayos na pag-vet namin, both sa victim survivors mismo at sa kanilang testimonya o affidavit. At saka hindi rin lang kasi ito, Ms. Elliot, mga kasama, usapin ng numero o arithmetic. Kapag ka po ang isang organisasyon natin, lalo na po ang isang simbahan o isang faith community ay humaharap sa ganitong kaseryosong mga karapatan at kagalingan ng kanilang mga miyembro, ay talagang kailangang harapin. Dahil ang isa lamang o iilan lamang na paglabag na kontrang-kontra sa itinuturong paniniwala nung leader na iyon o organisasyon na iyon ay kumbaga pinasisinungalingan yung sinasabi ng leader o ng organisasyon na iyon. At kung nag-violate man ng anumang sinasabing celibacy vow, ay hindi po yan dahilan para lagyan ng sili yung mata, hindi yan dahilan na lagyan ng sili yung ari, hindi yan dahilan para ipahampas ang kamao at ulo ng miyembro sa pader. Okay, any related question? Okay, Raymond. Just to press on the subpoena you requested from SP, from the letter, it's February 6 pa. So, he said that telling na may something fishy. Ayoko namang mga intriga, pero parang, bakit? Pero ano ba yung regular usually pag nagsubpoena, di ba? Parang minsan ang bilis-bilis mapirmahan, kinabukasan, ano kaya, right there and then. Pero bakit yung request for subpoena versus Kibuloy ay parang medyo na-dribble?
Dahil ayaw ko rin at hindi rin ako nangingintriga, kaya sabi ko kanina, mas maiging itanong nyo kay SP para kanilang maipaliwanag. Pero nag-follow up ka na ma'am kay SP. Opo, nag-follow up Anong po sagot ako. po ng Office ni Senate President Zubiri? Na kung may magtanong pa sa kanila, maipaliliwanag nila or ipaliliwanag nila. Kaya't maiging sa kanya nyo itanong. Pero personally, hindi, di ba nakikita naman kayo sa station hall, hindi nyo na panatanong kay SP Zubiri? What's keeping him delaying? Tinanong ko nga po at yan nga po ang sagot niya sa akin para din po sa inyo. Ipaliliwanag niya sa inyo kapag tinanong nyo sa kanya. So hindi Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.